Biglang galit na galit sila ng bonggang-bongga kay Joshua Garcia, no? Joshua Garcia supporting Trapos or being a DDS is not surprising to me. Siya lang naman ang campaign endorser ng CWS party list ng Peking construction worker advocate na ultra-bilyonaryo and contractor Edwin Garjola. Eh, ba't kinikriticize ng bonggang-bongga ng mga DDS si Edwin Garjola? Ayan, umuusok ang tumbong! Ano nyo lang, search nyo lang, no? Joshua Garcia. Ayan. Makikita nyo na lahat ng mga umuusok ng tumbo. Joshua Garcia nabash dahil daw sa pagiging DDS. Ganyan-ganyan. Eto they find it normal na iba siyang isang tao just because we do not have the same political belief. Naririnig kaya ng mga kakamping yung mga sarili nila? O, tapos in-unfollow na daw ni Joshua si VP. Ayan, para masaya sila. Kaso, si Inday pa rin naman iboboto ni Joshua. Hello everyone! Ano na naman kachipan yung issue niyan? Sino ba yan? Si Joshua Garcia kasi, gwapito to, na siya, love team siya dati ni Julia Barreto. Actually, hindi to masyadong gwapo nung nag-start mag-artiste. Medyo, nung nagka-age na to si Joshua Garcia, doon na siya naging... Pero ngayon, ang gwapo-gwapo na niya, as in kinikilig na yung mga tao sa kanya. Yung parang konting pa-cute-cute lang niya. Talagang nasisira na yung ulo ng internet dahil sa... Tingnan ko nga kung itsura niya, Joshua. So ngayon, ito si Bakla. Parang John Lloyd yung... Oo, John Lloyd. Pero sorry John Lloyd mas gwapo siya kay John Lloyd. Alam mo yung gwapo sa barkada, ganyan. Oo, yung ganun, accessible na gwapo. So, anong issue? So, ito na nga. Ang babaw, actually super babaw. Itong si Joshua Garcia, nag-repost siya ng video cut ni Amor Powers. Si Amor Powers, very popular yung TikTok account kasi nito ni Amor Powers sa TikTok. Inaabangan talaga yung mga video reels niya ni Amor Powers. Kasi magaling mag-edit itong bagets na to eh. So ngayon, itong si Amor, gumawa ng video cut ng impeachment, yung highlight niya. Kung ano lang yung trip niya na video highlight yung para sa kanya. Ito yung mga nagmarka from day 1 to day 3, ganyan-ganyan. Ngayon, yung video niya na yon, ni-repost ni Joshua Garcia. At dito na nasira ang ulo ng mga tao. Kasi parang, bakit ni-repost ni Joshua Garcia ang content ng isang DDS? Pagkatapos, chinek na nila agad na parang, pinafollow ba ni Joshua Garcia si Inday? Pota, pinafollow ni Joshua Garcia si Inday. Pagkatapos hindi niya pinafollow si Lenny. Nagwawala na ang mga tao, be. Lahat sila talaga super comment na. Talagang lahat parang, Joshua Garcia, buti na lang. Team Julia ako, buti na lang hindi kita pinili, ganyan-ganyan. Tapos lahat-lahat na kung ano-ano nang pinagbababato dito kay Joshua Garcia. Dahil lang nag-repost siya ng highlight reels. For all we know, baka mamaya nga, naaliw lang siya dun sa, kasi si Amor Powers, hindi ko lang nakikita mo yung mga reels niya, no? Kasi engaging yung reels ni ni Amor Powers yung para ka talagang nanonood ng maganda yung mga cuts niya, mahuhook kang panoorin yung entire reels niya. Usually mga 5 minutes to 10 minutes long. Ayun. So, nagwawala na sila. Doon ngayon, galit na sila. Gusto nila i-cancel si Joshua Garcia, ganun-ganon. So, dami na lang sinasabi na, si Joshua Garcia, binayaran niya ni Edwin Garjola para ikampanya yung CWS party list. Wow! Pero I'm sure ako kung Lenny supporter niya, wala kayong pake. Ayun, so yun ang crazy dose of social media for the day. Ni walang statement nag-repost lang. Kasi ang dami na nilang conclusion. Fina-follow lang si Inday, ang dami na nilang conclusion. Ganyan. Pagkatapos parang in-unfollow na yata ni Joshua Garcia si Inday. In-unfollow na. Kasi nga nabash siya maghapon eh. Sabay-sabay talaga yung mga pink pages i-cancel si Joshua Garcia. Ganyan. Kung ako naman kay Joshua Garcia, alam mo, take a cue. Sa ngayon, kaninong pelikula lang ang kumikita? Ayan. O, kanino ba? Sabi mo nga. Mga pelikula ni Daryl Yap. Talaga? Ang taray mo naman, Daryl Yap. Kumikita pa. Oo, madaming pera yan. Yung remowa ko direct. Nasaan na? Maraming pera ba Maraming bang pera si Daryl Yap? Daryl Yap, mamigay ka naman ng pera. Ang yaman-yaman mo pala, Daryl Yap. Mamigay ka naman sa mga mahihira. Katulad namin. Well, may iba pa naman rin mga kumikita na na mga movies. Pero ibig ko sabihin, si Direk Daryl, sinusuportahan talaga yung movies niya ng DDS community. Kung ako, sa mga artista, at gusto nyong kumita ang mga pelikula ninyo,
There is no need, there is no point in offending the DDS community. Gusto nyong suportahan kayo ng mga pink? Yung mga pink na yan, yung numero unong magbabastardize ng mga Filipino movies dahil not good enough for their taste, dahil nga mahilig sa mga Hollywood film yung mga yan. Oo, hindi yan gagastos para sa mga Filipino movies. Hindi manonood ng sine para panoorin yung mga love story ninyo na ipapalabas sa pelikula. There's really, kung ako kay Joshua Garcia, do not worry, dear. Ang mahirap lang kasi sa showbiz, yung iba kasing mga nagko-call ng shots dyan are rabidly pink. Yung mga tipong tatanggalan ka ng project, di ka nabibigyan ng pelikula, ng kontrata, just because hindi kayo parehas ng political belief. Hindi mo ba alam na blockbuster yung last na movie ni Direk? Ewan ko, hindi ko naman kilala yung mga movies ni Direk Charot. Blockbuster yung movie niya na last yung Love Mo. Parang palabas pa yata hanggang ngayon. June pa yun palabas tapos hanggang ngayon yata may mga sinihan pa rin na pinapalabas yung movie niya. Ang masasabi ko lang dyan, sa mga prank, you are an asshole. Simple as that. Seriously, you're just an asshole. You don't have a political beliefs. You're just an asshole. I'm pretty sure outside their social media life, they don't really have much friends. So, girl, if you have friends, I'm pretty sure, you have diverse friends. Because if you don't have diverse friends, you're a loser. Correct. If you don't have a diverse set of friends, that's a definition of a loser. Okay? Ngayon, napaproject nila ngayon to sa mga tao. Hindi, kailangan pare-pare tayo ng paniniwala. Girl, you're just an asshole or you need mental health. You need mental health awareness. Not just month, but days. Ewan ko itong mga nagagalit ngayon, I don't know if these are ka-generation ba natin to, Joey? Millennial ba to or Gen Z? Hindi. Mas bata to. Gen Z. Gen Z na to Gen Z. Yung mga nambabambu. Alam nyo kayong mga Gen Z, yung ugaling nyo yan, why don't you want diversity? Why don't you have a friend with diverse thoughts? Why don't you want that? Like, correct. It's just very unthinkable for a 90s kid like me that you would be against with people with diverse point of views. I don't know, sa mga laking 90s dito, do you have the same point of view katulad ko? Kasi, yun ako that's how I lived the 90s. Na parang, I live at that era na it was unthinkable for me to be to be afraid of diverse point of view, because the 90s for me was the age of liberation from being caged in one particular point of view. Parang iniisip ko talaga, bakit kailangan ng life choices natin ay magkakapareho? Bakit kailangan yung choices mo, sino politikong susuportahan mo, that will define your entire life. Like, anong philosophy to? Sinong philosopher yun? Yung mga bakla kayo. Sinong addict yung naging philosopher ninyo na naging ganyan ang pag-uutak ninyo ngayong generation na to? Marami kang friends na di ba? From the kabilang bakod, yung mga kakamping, mga ganyan. Oh yes. Pero yung iba sa kanila parang, guys, 90s kids tayo, bakit biglang yung iba sa inyo ay biglang nagiging super agit? Like, ay, oh my God, si Joshua binadilang saving ko, sorry na. Ikansel! Loser. The mindset of a loser. Like, objectively. Yan, actually weird nga sila kasi kapag kakamping artist yung may issues, biglang hindi na nila ginajudge yung pagkatao in relation sa binoto nilang kakamping na politiko. Iba talagang pag-iisip ng mga kakamping, gusto nila sila lang ang masusunod. Feeling palagi silang tama and to think sila lang may kaya. Actually, ni-normalize na nga nila yung pagiging asshole. Ni-normalize na nila yung intolerance. Ang weird kasi dito is this is also the same people who would promote love wins. Ano ba yung foundation nung Love Wins? Ano yung foundation nung yung LGBTQ rights, etc. Ano ba yung foundation niyan?
Ang pinaka-foundation niyan is intolerance. Sorry, tolerance, okay? Ang pinaka-foundation niyan is tolerance. Let them love, let them live. Bakit natin kailangang linyahan yung mga gusto nilang gawin sa buhay nila and things like that? These are the same people na parang, hindi, mga LGBTQ ally kami, ganyan-ganyan. But this is also the same people who will never stand, who will never tolerate kapag hindi kayo same ng political belief. Ganon. Okay, I could care less kung DDS si Joshua o hindi. Kasi hindi naman niya sinabi eh. Sa totoo lang sila lang yung nag-assume na DDS si Joshua Garcia. Eh what if naaliw lang siya? What if yun lang yung lumalabas dun sa feed niya or whatever? Dun siya na-expose sa mga ganong material. So kaya na-share ni Joshua. 'Di ba? Ni wala nga statement si Joshua, hindi natin alam kung kakamping ba talaga siya or hindi natin alam kung DDS ba talaga siya o hindi. Eh baka nga mamaya politically unaware lang talaga siya eh. At yun lang yung lumalabas dun sa For You page niya, kaya niya na-reshare, kaya niya na-like or whatsoever, ganun-ganon. I just find it so weird that paniwalang-paniwala yung mga kakamping sa sarili nilang hypocrisy. And they do not want to let go of this intolerance. And ano ba yung nagagawa ng intolerance? Kasi meron na tayong mga subok na consequences ng intolerance eh. 'Di ba? Kapag intolerant ka, ano yung mga kaya mong gawin? Eh di ipategi mo lahat ng mga taong hindi mo katulad. Kasi hindi mo matolerate yung existence ng mga tao na hindi mo kaparehas. O, di ba? Very Hitler. Very Hitler. May Hitler DNA sila, sa totoo lang. Yung intolerance nila for a differing point of view has Hitler DNA all over it. So, tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Yung mga paganyan-ganyan ng mga pink na, akala nyo cute, ang ina nyo. Diba? You have a Hitler DNA all over it. Yung hindi nyo matolerate yung mga tao na iba ang paniniwala, iba ang politics sa inyo. Yung supposed pagkaangat nila sa buhay is actually one of the bad tenets ng BS ng mga campings. They think dahil sa social standing nila, they are the ones that decide what is right or wrong. Anyway, buti pa kay Joshua, intolerant sila pero sa flood control walang pakialam. May Aryan supremacy pa nga yan kasi nga sila yung madaming mga mixed foreign blood. Nakakatawa to si Eric Mati. Kilala mo si Eric Mati? Director to ng pelikulang Pilipino. Ayan. Sunday, nag-post siya. Sabi niya gano'n, nako, magbibida-bida na naman yung dalawa. Sino sa tingin ninyo ang dalawang magsasalita na naman na magsasalita? Ganyan-ganyan. I think, Eric Mati is pertaining to Pia Cayetano and Alan Peter Cayetano. Yung dalawang emirate na magsasalita na magsasalita, ganyan-ganyan. Ito naman yung mga kukuda, ganyan-ganyan. Pagkatapos, merong nag-comment kay Eric Mati. Sabi dun sa comment na, direct, pwede bang flood control naman ang pag-usapan natin? Parang sawang-sawa na kami sa impeachment, flood control naman, ganyan-ganyan. Tapos nagsalita si Eric Mati na di wag ka dito! Wag ka sumali sa usapan dito! Doon kayo sa flood control nyo! Doon kayo sa usapan ninyo sa flood control nyo! Doon ka! Tapos paulit-ulit talaga yung doon ka. Ay wow! Ang flood control pala, issue lang namin. Hindi pala to issue ni Eric Mati. Wala, talagang dinis-associate na talaga ng mga kakamping ang mga sarili-sarili nila sa mga tunay na issue ng bayan. Talagang for them, impeachment ang number one. Sinemento na nila yung kagustuhan nila na hindi makialam sa flood control projects. Galit kay Daryl Yap yan si Eric Mati. Okay. Magkaaway pala sila. Sabi na kakilala kong kakamping, wala na daw magawa sa FC, kaya doon na lang sila sa impeachment. Tapos, isusunod nila si BBM pag wala na si VP. Grabe, no, Kadiri? Politika talaga ang priority nila. So, umaasa sila sa ganong development? Oo, umaasa sila sa ganong development. So, feeling nyo kayo yung powerful? Isusunod nila si BBM. Like, okay. Actually, magandang makita yung girl. Ang salpukang BBM at kakamping. Oo, totoo. Kasi una-una, yung mga DDS, baka pagtatanggol yung mga kakamping, hindi. Baka mag-cheer. Baka kumain na lang tayo ng popcorn pag nangyari yung ganyan. Na parang, hello. Ay, oh my God, ganon. Ganon na lang gagawin namin. Ma-action yan, ano? Bardagulan talaga yan. Yan talaga, feeling ko yung madugo. Yan ang madugo.
Mm. So, Kasi paano magbabanal-banalan ang mga pink sa very very upfront na atake ng mga Marcos. Paano nila mapapanatili ang kanilang banal-banalan na image sa gitna ng pang-aapi ng mga Marcos? Ayan.